Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito, tatalakayin natin, no? Marami po kasi nakakapansin na bakit wala pong video itong si Saldico. Magdadalawang linggo na yata walang upload, no? Di ba nakaraan may balita po na mismo si Pangulo nagsalita na tungkol dun sa pambablackmail di umano ni Saldico, no? Na sinasabi kapalit ng isang kasunduan na kung saan na ayon sa Pangulo, di ba sinasabi nakaraan na wag na titigil niya mag-upload ng video kung ito ay hindi ikakansela ang pasaporte ni Saldico. Dahil alam mo naman, advantage ng pagiging may passport, pwede ka magpalipat-lipat ng bansa. At yung, syempre, yung pera mo, kung sakali may nakuha ka, alam mo, billion-billion na pera, may enjoy mo na nga naman sa buong mundo. Maliban sa Pilipinas, kasi huhulihin ka dito sa Pilipinas, no? Kaya syempre, ang kapalit nun, katahimikan ng bawat isa. Pabayaan na lang, di ba? Pare-parehas tayo magbebenepisyo, ika nga, dun sa laman ng blackmail na yon, no? Kasi, pero hindi pumayag ang ating Pangulo, sabi ni BBM na sinasabi niya, ay hindi kami papayag, kakasuhan talaga na gano'n-gano'n. Hindi sila na-blackmail. Ngayon, syempre, habang tumatagal ang usapan na yon, makikita natin si Saldico, syempre, inaabangan yung by part, di ba? Nagtataka mga tao ngayon, bakit sa kasagsagan ngayon ng issue ng ganyan, hindi lumalabas si Saldi? Anong meron, di ba? Sinasabi ng chismis ng iba, nagkasundo na ba sa deal na yung blackmail na, o sige, titigil na? So, ibig sabihin, pag nagkasundo, chismis lang to, pero nararamdaman nyo kayo na bahala o ano. Ito, chore na naman to, no? Na maaari nag-usap na si Campo ng Palacio at si Saldi. Chore na naman to, pero papapansin mo, habang tumatagal, parang totoo nga. Di ba? Kasi isipin mo, kung totoo man yun, ibig sabihin, pareha sila may kasalanan. Kasi pumayag sila, nagkasundo, manahimik na lang. Hindi papakialaman si Saldi, hindi uhuliin, hindi rin maglalabas si Saldi naman kung ano-ano na. So, wala na lang. Tapos, habang ang ICI, na bumaba pangalan to, si Babe Singson, isa sa mga nagpapagulo sa isipan ng tao, ano ba to, scripted? Kasi sa akin palagay, dalawa lang eh. 'Di ba? Napapagod na si Singson, Babe Singson, doon sa nangyayari sa ICI at talagang alam niya kung sino talaga mastermind. Pangalawa, ito ay sinasabi ng iba na scripted lang, na maaring gul. Pero walang pinagkaiba sa nakaraan na si Ping Lacson, 'di ba? Hinala ng karamihan, maski ako. Bakit nga ba si Ping Lacson bumaba sa Blue Ribbon? 'Di ba pinaka-highlights yun eh. Yun ang ano ba ko inuulit-ulit yon? Pinaka-highlights kasi yung ginawa ni Ping Lacson. Kung kailan kasagsagan ng investigasyon kung saan lumilitaw na lahat ng ebidensya, lahat ng mga tao, saka siya bumaba sa pagiging Blue Ribbon. Di ba umalis siya? Pumalik yata pansamantala si Erwin. Di ba? Tapos ayaw niya ibalik si Marcoleta. Yung mga pagkakataon na yon, dapat nandoon siya, marami sana nagawa. Ilang days din yun, ilang buwan, 15 days din ata na wala siya, isang buwan. Tapos yung nagbalik, akala mo kung sino. Di ba? Parang gano'n lang yun eh. Sabi, namatay ang Blue Ribbon. So, ganito ang ICI, sabi niya ni Irisi ba tawag doon, na sino ba sabi no? Patay na. Patay na ang ICI. Namatay na nilang Blue Ribbon eh. Kung tutusin eh, patay na eh. Binubuhay lang ngayon ulit eh. At tutusin, patay talaga ang Blue Ribbon hanggang ngayon. Bakit? Hindi nga siya nagkakandak ng investigation hanggang ngayon eh. Hindi mo alam kung, siyempre, bagay, may budget hearing naman. Pero kung talagang gusto mo, layunin mo para sa taong bayan, ang naapektuhan, magkakandak ka pa rin. Diba? Wala eh, parang patay lahat eh. Parang usapan na to, kung susumawumuwi mo lahat ng usapang ito, para tayo pinagluloko lang. Para tayo nasa sarsuela lang. No, para tayo nanonood ng pelikula na alam natin kung sino bida. Di ba? Alam natin kung ano magiging kahinatnan ng pelikulang ito. Di ba? Napakalinaw eh. Kung talagang gusto nyo talaga imbestigahan, wala nang paganyan-ganyan pa. May ICI. Tamo, may bumabang isa, may bababa pang isa. Si Magalong, umalis na yata. Di ba? Pag-alu-haluin mo. No? Andiyan sa hanggang kay Sandro, di ba? Kaya nga hindi pumunta si Pulong Duterte diyan eh, di ba? Maski ako eh. Inimbitahan niyo ako ng ICI, halimbawa, isa ako sa mga insertion na yan, hindi ako pupunta eh. Bakit? Alam ko kasi, kayo ba galing niya, sabi yan ni Ma'am Rowena Guanzon, kayo galing yan, yung ICI na, sino bumuo niyan? Sino kumuha ng tao niyan? Kayo naman. Yung ba naman nagtanim ng kamote mo? Nagtanim, tauhan mo nagtanim ng kamote mo? Sa tingin mo, wala kang kinalaman doon? Sige nga. Napakasimple po ng mga logic, di ba? Huwag natin patagalin. No, ito nga, asan si Saldico? Nasaan na? Hindi saldi niya, saldi mo.
kundi si Saldi ko nasaan na. Bakit nawala yung video? O, ito. Pero bali-balita, ito po. Dun matapos po sa, ito muna pag-usapatin. Matapos po, tamo antigas ng muka. Nag-executive session po yung ICI kay Sandro. Ibig sabihin, hindi nilitaw. Akala ko ba transparency for so sinunod nyo yung mga sigaw ng tao for better democracy, transparency. Nasaan na? Pangulo, dapat ikaw ang sumaway eh. Hindi ko ba? Dapat ikaw ang sumaway. O Sandro, ano ka ba? Transparency tayo. Pinapatupad natin ang transparency. Walang sinisino-sino. Eh bakit nakatago, hindi naka-live? O hindi pinalabas yung video kung ano pinag-usapan nyo? Pa-English ka pang, galing-galing mo. Hoy, tandaan nyo hindi porket magaling sa English, matalino na. Minsan, ayon sa psychology, nauubos yung talino doon sa English lang. No? Pero sa ibang bagay, alam nyo na. Walang ganyan, walang sabaw, di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, bakit di sinaway ng Pangulo? Oy, Sandro, anak ko, bakit ganyan? Huwag kang masyadong magtago dyan sa transparency tayo, walang sino-sino. I-live mo yan, i-broadcast mo yung sinasabi mo. Hindi, humiyata ng executive session tong taong ito eh. Di ba? O ngayon, pagkatapos ng ICI sa loob, nagpa-interview. Di ba? At ito ang lumabas sa interview. Hindi naman sa akin galing to, no? Ayoko magbigay, gusto ko kayo na ang humatol. Ayoko magbigay ng kung dito pero bibigyan tayo counting lang papyaw. Ayan sabi dito, Marcos versus Marcos, Umani ng kritisismo mula sa publiko ang dalawang magkahiwalay na pahayag ni House Senior Deputy Majority Leader Representative Sandro Marcos at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos mapansin ng ilang netizens ang tila sagu-salungatan sa kanilang mensahe kaugnay ng mga proyekto ng pamahalaan ng Davao City. Ito. Sabi kasi ni Sandro, alam naman natin ito, nasaksihan natin to, no? Alam naman natin kung sino ang nakatira doon. Di ba? In-interview siya pagkatapos ng ICI sa Davao. Bakit ako maglalagay ng project doon? Okay, granted, tama na nga naman. Pero dito, sabi nila, sumasalungat. Dahil, sabi ni Bibi, dumalang siya doon sa tulay, itong Bukanan Bridge na to, controversial to kung talagang sino ang gumawa. At ayon sa mga nakikita natin sa social media, ang Bukanan Bridge na to ay sabi, proyekto pa daw ni Tatay Digong, no? Ito daw yung China binadgetan, pero ang siya sabi, inaangkin daw nito ni Junior yung kanyang yung karangalan dapat na mapunta kay Pangulong Duterte, no? Parang harap-harapan ng niloloko ang tao, parang ganon. Sila may sabi niya, hindi ako Kayo na humato at ako may sarili. Ako, alam ko naman kung sino gumawa ng Bakuna Bridge na yan. At alam nyo na yun kung sino. Di ba? O, sabi ni Marcos, andito tayo ngayon sa Bukanan Bridge. Davao City na nakatatapos lang. This is one of the 4 major projects that we will be finishing in Davao. O, di ba? Taray, di ba? O, kayo na humatol dyan, di ba? Yung mga pinopost nila, Boss Dada, di ba? Yun mga napopost kung kayo talaga yung Bukanan Bridge na yan. Baka Bakuna Bridge. Di ba? Bukanan Bridge. Alam niyan po kung kanino talaga yan. Hindi ko sasabihin, hanapin niyo na lang, si Boss Dada, pinost yun. No? Ngayon, ang dami nagko-comment, tamo. Basahin niyo nagko-comment. Hindi, sa akin to. Ay, booking na, may nagkamali ng script. So, ibig sabihin, totoo ang insertion ni Sandro ng 59B. Ayan, kasi nga, kontra doon sa sinabi ng tatay niya. Dito wala siyang project, tapos dito pala meron, na-finish na. So, ibig sabihin, mapapaisip ang tao, magkakaroon ng confusion. Ayan, yung isang kongresista, course di siya maglalagay ng project sa Davao dahil ang sakop lang niya ay sa Ilocos Norte. Pero yung tatay presidente, so pwede siya maglagay ng proyekto kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Kayo na mag-isip ayoko Yung Bakuna Bridge, paano ba to? Yung Bakuna Bridge ay para sa people of the Philippines, hindi kung kaninong presidente ang nag-umpisa o pagkatapos ng grateful dahil ituloy-tuloy ang paggawa ng project na hindi masasayang gastos. O sige, alam mo kung si Tatay Digong nandito sa Pilipinas, isa ang sasabihin ayoko ng proyekto na inyo na yan, basta taong bayan. Di ba si Tatay Digong kahit sa mga sabi niya, wala siyang sa mga lungsod, wala siyang makikita Duterte na pangalan. Di ba kasi ang hilig sa mga politiko, nilalagay nila yung pangalan nila sa tent, sa mga daycare, sa mga park, from mayor ganyan, donated by mayor ganito, vice mayor, di ba? Si Tatay Digong wala kang makikitang ganun. Kasi, yung binili mong infrastructure, yung eskwelahan, sa taong bayan yan, taxpayer ang pinagawa mo dyan, hindi mo pera yan. Bakit mo naman nalagyan pangalan mo dyan? Ang kapal naman ng mukha ng mayor ka.
kung sino ka man, tamaan ka. Di ho ba? Ang kapal mo ka maski sa mga bangko nilalagay ng mayor sa mga tent na dinonate nila. Akala mo sarili nilang pera? Kaba ng pera, kinuha yun. Nakalagay mayor, parang vice mayor, donated by mga, binibigyan yung mga toda, binibigyan yung mga, alam mo yun? Di ba? Pinalilitaw nila. Ngayon, ito naman, parang inaangkin yata niya na hindi na mata sa kanya. Nasabi niya, bali-balita, no? Ngayon, maiwanan natin yan. Dumako na tayo dito ngayon, kay Sandro. Asan si Saldi mo? Saldi ko. Di ho ba? Asan na nga ba talaga tong mamang ito? Ito muna bago tayo pumunta sa kay ICI, pangalan nito, Babe Singson, no? Pakiramdaman nyo ang bawat sinasabi ng mga taong ito dahil mahalaga to. Hindi tayo basa-basa nakikinig na ng balita. Namnamin nyo kasi minsan, hindi naman to sarswela, nagiging sarswela lang kung inaabangan lang natin yung bawat salita ng iba. Dapat pag-aralan din natin kung ano yung nasa puso nila. Kung ba't nila siya sabi to. Dito muna tayo kay Saldi ko kung bakit nasaan na to. Di ba may binabanggit yung kay Saldi ko, di ba? Na marami siyang project, kung ano, et cetera, et cetera. Yes. Tapos nagalit pa siya dun sa nag-short ng 8 billion. Naka-advance na daw yung mga kontratista. Nga raw, pinabalik daw yung, pinababalik daw yung in-advance. Nagalit, kaya daw siya pinatanggal. Wag muna natin isipin yun kasi may bagong lumabas na report, Jen. Report ito, hindi ito video kay Saldi. Hindi ito video, ito dokumento eh. Parang naalala ko bigla, ba't palang tumahimik si Saldi ngayon, ha? Di ba sabi ng Malacanang nakikipag-usap na wag na muna ilabas yung video? Hindi nga rin, ayaw nang binablackmail ng Malacanang. Ayaw nga. Tumigil. Ibig sabihin, nagkasundo na yun. Hindi, kasi naisipin ng tao, di ba? Ito yung sinabi ko sa inyo, di ba? Nakarami nang ba-blackmail si Saldi. Nakapagtataka nga Pangulo ka ng Pilipinas na ba-blackmail ka. Di ba? Ibig sabihin ganun kakababa sa kanila. Di ba? Bina-blackmail ka? Totoo ba? Bina-blackmail ka ni Saldi? Pwede ba yon? Matapos niya ilabas lahat ng video tapos sasabihin ng ganun? Ito ikaw. Gagawin ba talaga ni... Ito tanong ko lang sige, palagay natin dito totoo yun o totoo man yun. Pero ito tanong. Gagawin ba talaga ni Saldi yun? Na patapos niyang ilabas lahat ng video, detalyado, pati mga insertion kung saan napunta, tapos tatawag, all of a sudden tatawag, ititigil ko na labas yung video. Hindi naman tanga siguro yung taong gano'n, no? Maglalabas na maraming video, tapos sabi titigil siya, no? Isa sabihin mo, nailabas mo na lahat, Ba't ka pa titigil? Di ba? Pero balay mo, may iba pang lalabas si Saldi, mas patindi, di ba? Sabi nga ng taong bayan, ilabas na yung kay sino nagpadala kay Tatay Digong sa dahig. Di ba? Sino nagpadala doon, ilabas na. At pangalawa, yung matunog din, narinig ko ayon din sa mga balita, sa social media, sino daw kasama ni Tantongko doon sa LA ba yun? Sino bang confirm na kasama doon? Naiuugnay ba to sa sinabi ni Amy Marcos nung nagsalita sa Iglesia ni Cristo sa rally na yung si Marcos daw gumagamit ng alam nyo na, di ba? Nauugnay ba to? Totoo ba to? Yung sabi ni Amy Marcos, yung asawa niya, akala mapapabuti si Junior, yung pala yung napangasawa, gumagamit din pala. Totoo ba kaya yun? Tanong lang. Nauugnay kaya yun lahat? Di ba? Yan ang malaking tanong ng iba di ba? Kaya ito, patuloy natin. Ganun ba ang conclusion nun? Hindi, sabi, halimbawa, binablackmail mo ako. Oo. Tumigil ka, ha? Oo. Hindi ako makipagkasundo sa'yo. Ilalabas ko yung video. Di ba? Hindi din labas. Alam mo na, di ba? Ganun ba yun? Hindi, ganun kasi isipin ng taong bayan Pag hindi nilabas po ang video, at tahimik din si Saldi, at tata mo, tahimik sila tungkol kay Saldi ngayon, may mapapansin kayo, ang balita ngayon tungkol dyan sa ICI na yan kay Babe Singson, bumaba siya. Hindi yan na parang natapunan na naman ng issue. Di ba? Sa tuwing merong aangat na issue tungkol sa kanila, may hindi ko lang kung kasabwatan ba to o sinadya ba kinausap ba si Babe Singson na bumaba ka na? Parang ganun ba? Bumaba ka na para yung issue. Di ba yung issue to 3 araw na, mag-aapat na bukas. So, ibig sabihin, ang issue, makaisang linggo kang isyong usapan, malaking bagay yun Mabubura sa isipan ng tao, nasa nga pala si Saldi? Wala na ba to? Di ba? Magja-January na, magpapasko lalo na, pag 20 na, wala na, off na lahat yan, nasa bakasyon lahat yan, bagong taon. January, refresh na naman ang utak, di wala na naman. Yung tao, madaling makalimot, makapagpapatawad, ayaan mo na yan. Pera na yun, ayaan mo na sila, katakas na, di ba? Alam mo yun? Yung galit ng tao, nahuhupa na. Di ba? Yung ba gusto nyong gawin, ang sama nyo naman.
Sa natural na Oo nga. Kasi kung hindi ka nakipag-usap sa akin, Oo. mailalabas ko yung marami ko marami ilalabas, di ba? Nako. Ngayon? Adi, ayos na. O di sige, bayan. Hindi, ito ang bago kasi. Yung pagharap ni Congressman Sandro Marcos sa ICI kanina. Yan ang sinasabi ko. Talagang inihanda na niya kanyang sarili. Hinamon niya ang ICI pinagbigyan naman siya. Gusto ko umarap dyan. May video nga tayo niyan eh. May video. Kita-kita sa video. Kita sa video. Ipakita natin. Humarap. Nakaharap talaga, hindi nakatalikod. Harap na harap. Harap. Harap-harapan po sila. Ayan nakaharap eh. Di ba? Sumumpa pa eh. Sumpa ka pa, sumpa pa. Sinama si, Kaya lang. Alexa? Hindi. Hindi ba si Alexa yung nasa harap? Hindi. Alexander. Ferdinand Alexander. Ayaw nga pala. Kaya lang, Jen. Siyempre, yan? Gusto niya lantaran eh. Kasi sasagutin niya yung matapang. Talaga namang walang itinatago si Congressman Sandro. Yun ang Sandro natin. Ay, kaya lang, humingi siya ng executive session dyan. Ang ganda na Hindi nga, walang biro. Executive. Ang ganda na sana humarap siya eh. Wow, ang galing, Sandro, marap. Wow, bilib na naman yung mga loyalista, mga uto-uto. Bilib na naman. Executive session. Sige nga, paliwanag nyo. Hindi nila mapaliwanag eh. Sabihin nila, bakit? May karapatan niya yun eh. Anong karapatan niya? Sila nga nagsabi, tatay niya nagsabi na walang sinisino-sino. Di ba? Bagay, sabi natin kanina, na paglabas naman ni Sandro, sinabi niya, parang sa Davao, parang pinahamak niya tatay niya. Hindi, yun ang pakahulugan ko doon sa sinabi niya. Parang pinahamak niya tatay niya. Di ba? Di ba? Matapos niya sabihin na bakit ako maglalagay ng project doon, tapos dito sabi natapos na, will be finishing in Davao pala. Di parang pinahamak niya tatay niya. Hindi ko alam ano ko lang Chorya na naman yan. Chorya din yan. Okay na sana eh, palakpakan na Sandro, the best ka talaga. Kaso hindi mo ni-live stream. Hindi mo lamang kahit late upload na ng mga mainstream media, ayaw mo pa-upload. Bakit? Anong meron? Takot ka mabash? Hindi naman siguro kasi sanay kayo sa bash, Marcos. Tama? Bakit ayaw nyo ipalabas? Bakit? Makapagbibigay ng idea sa mga tanong? Bababa pa pagkatao nyo? Ha? Sige nga. Bakit? O may tinatago? Di ba? Kasi ang isang bagay na tinakpan, ibig sabihin, tinatago. Tama? Ganyan lang yan. Kasi sabi ng abogado. Ano ba naman yan? Nagsalita yung abogado niya eh. Sabi niya, are you lonesome tonight? Lonesome tonight? At I will refer that to my lawyer. Kasi tinatanong, payag ka ba na i-live stream natin? Ito. I refer that to my lawyer. So sabi ng lawyer, kumanta rin yung lawyer, di ba? Gano'n? Oo. Alam mo kung siya, ano sinabi? Kinanta ni attorney? Sabi ni attorney, it's late in the evening. Gusto na umuwi? Akala ko pa naman, nung wala pa, sabi ni Kong Sandro, matapang niya pinayag, handa kong harapin niyang ICI. Nakaharap naman. Huwag lang ila-live stream dahil meron daw siya masabing... Ayan, takot. Parang ganito lang yan eh. Di ba pag nagla-live kayo, mas maganda yung ganito eh, hindi live eh. Para pag may nasabi kayong mali, pwede ma-edit. Di ba? Eto, bakit? Bakit? Magkakamali ka ba sa tingin mo? Kung wala ka tinatago, Sandro, hindi ka takot magkamali. Tandaan mo yan. Yun lang yun. Ako po, akala ko pa naman eh. Hindi ko sinabi may ginagawa kang mali Kung iyan lang aking Chorya lang yan. Ito, marap. Kaya lang, Diyan, no? close, di ba? Close open. Pakinggan nga natin. Kayo lang sa itong Sandro muna tayo. Sige. Anything and everything. Sir, witness now is under oath and ready to testify, Your Honors. Witness may now put down their hand. Sir, the Commission notes that you have sworn to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and this proceeds as evidenced by... Nothing but the truth. Sos! Hindi, wala nga kayong power, sabi ni Babe Singson eh. Wala kayong power mag-contempt. Wala kayong power na
Ganyan-ganyan pa tayo. This commission in the pursuit of its functions. Nilolo ko yung taong bayan eh. Di ba? Yan ang hirap sa inyo eh. Order 94, which I think as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes. Yes, sir. I do consent to the recording. Do you also consent that we live stream this hearing or to the public in other forms of mass media? Yes, sir. You may now be seated. Thank you. Sabi niya na iba scripted yan eh. Tatay mo, sabi ni Rowena Guanzon, tatay mo nagbuo niyan. Tatay mo pumili ng tao niyan. Tatay mo nag-create. Ano gusto po? Tapos ikaw nandiyan ka. Mabihira naman, no? Di ba? Session. Pero ayon mismo sa kanya, o ICI. Pero ayon mismo sa kanya, 2 linggo na raw ang nakakaraan. Eto, pakinggan po natin to si si ICI Babe Singson. Mula nang i-file niya ang kanyang resignation, dinedma raw siya ng Malacanang. Alam mo, dinedma daw siya ng Malacanang. Hindi mo lang kung totoo yun o hindi. Kung totoo man yun, mali ka Malacanang, ba't mo didedmahin to? Bakit ayaw yung takot kayo mawala si Singson? Bakit? May alam ba to? Hanggang sa inanunsyo na ng ICI ang kanyang pagbibitiw. Hoping that there would be some response from Malacanang, pero apparently wala naman. So, go ahead na kami. May nakiusap din daw sa kanya para mag-extend. Other than someone asking me kung pwede daw mag-extend until December 31, sabi ko, no problem. So, in fact, they said they will make the announcements, but since naglalabasan na, sabi ko, might as well come out and do a press con myself. Kwento pa ni Singson sa programang Storycon ng One News, hindi pa raw hawak ng ICI lahat ng 41 million pesos na inaprubahang pondo sa kanila ng Department of Budget and Management. Sa halip daw na ilabas sa ICI, sa dyaryo lang daw yan lumabas. Up to now, yung budget na sila nasa dyaryo lang, wala pa sa amin. 41 million, pero wala pa sa amin. Wala pa sa account ng ICI. Wala pa kami. Dagdag pa ni Singson, lumapit na raw sila noon sa Kamara para sa isinusulong na dagdag kapangyarihan sa ICI. Umaasa raw sila na may papasa ito. We have told them where are the problems, what needs to be done for the new ICI to be more effective. We're already promised by the leadership that they, I hope their promise comes true, that they will pass it. This house is on fire! Matatanda ang ibinunyag ni Congressman Edgar Erice sa kanyang privilege speech noong Oktubre na may isang miyembro ng ICI ang nagbabadyang magbitiw. Ilan sa mga rason daw ay ang... Ito sa lahat ng pangyayaring ito magmula kay Senator Dante Marcoleta, kay Gutesa, kay Diskaya, diyan simula yan eh. Hanggang ngayon, kayo mag-observe. May pagtatakip ba na ginagawa ang mga DDS o sila Marcoleta? Wala. Nag-aabang nga lang mga DDS eh. Diba? Siyempre, tuwan-tuwa mga DDS sa magiging karesulta pag lumamang sila. Pero titingin nyo, ano pinaka-highlights dito? Obvious na obvious naman eh. Pinaliligoy-ligoy yung mga dibidensya, di ba? Ito ba tamang investigasyon sa Pilipinas ngayon? Ha? Ito na ba ang investigasyon ngayon? Paloko-loko, pahinto-hinto, pasuray-suray? Sige nga. Hindi ako naniniwala. Malakas ang justice system sa Pilipinas. Binababoy lang ng mga to. Di ba? Petadong kapangyarihan ng ICI. Tingin naman dyan ng palasyo. Maganda naman yun. But we have to check nga kung there will be redundancy. Kasi there's already ombudsman. And then there's also DOJ. Wala ka naman sinabing na talagang sa inyo yung magkakamali sila. Lagi silang perfect eh. File ng kaso or Nagbabalita mula sa frontline. Tigil mo na yan. Eto, pahinga natin ulit si ICI Singson, Babe Singson. Okay. Kumbaga, lumapag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Ano nangyari sa'yo? Di nakatiwang ka. You cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta. Wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Gusto mong huwag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order.
O anong nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. Punching bag ka na naman. O, sinabi ito ni Dave Sinso na para silang punching bag. Pero sir, dapat diniretso mo eh. Sinong gumagawa ng punching bag sa'yo? Taong bayan o administrasyon? Siguro parehas, no? Kasi pag nagkakamali sila, wala silang power to contempt, wala silang power na magpakulo, wala silang power sa mga bagay-bagay, itong kaya ng sa senador, no? Ibig sabihin, ginagawa silang punching bag, galing sa kanya yan. Ibig sabihin, sa kanila sisi. Sila ang shock absorber. Kung may mali ang administrasyon, sila mananagot. Tamang gano'n ba? Yun ang pagkakaintindi ko, punching bag kayo eh. Kumbaga, isang mainit na ulo ng tao gusto mag-practice, sa punching bag binubuhos yung galit, pati yung lakas niya. So, dun sumasalo sa punching bag, so kayo yun. Magalit ang taong bayan, kayo sisisihin. Magalit ang administrasyon, nagkamali, kayo pa sisisihin. Tama ba? Gumigit na kayo. O isip-isipin, panakip kayo dun sa butas na dapat wag mapasok. Tama ba? Sorry, ako lang yan. Hindi nyo pinigilan. Wala na kaming power to stop that guy from leaving. That's what I mean. Alam nyo, ang pangit ng sound nila, pasensya na hindi galing sa akin yan ha. Yung sound ko, yan okay naman yan eh. Yung sa kanila, ang lalaking media nila, ito papasin ko, ang lalaking media nyo, ang papangit ng mga sound nyo. Diba? Nakakapikon. Diba? Ang lalaki yung media, yayaman ng media nyo, kayo, talagang awarded pa kayo. Ang papangit ng nyo, ng mic nyo, no? Umi-echo pa. Mabuti pa yung mga ibang vlogger, gaganda ng mic eh. Diba? Ang liwanag naman noon. No? So, we were absorbing a lot of the flack for something that we had no power to do. Pakulong nyo yan, yung kurakot. Wala naman kami power na magpakulong. Wala kayong power na magpakulong, ba't andyan kayo? Buwagin na talaga yan, sir. Tama, mauna ka na umalis. Tapos sumunod na iba. Wala rin mangyayari dyan, sir. Sayang lang eh. Kung yan ba, libre ba o pasahod kayo? Kung pasahod yan, pera pa namin pinapasahod pa sa inyo. Kung sakali. Sino sinisid? ICI. Ang bagal nyo. You must be protecting the big fish. You must be protecting somebody. So, binato ng lahat sa ICI. Siyempre, sir, babato lahat sa ICI. Alam nyo bakit, sir? Unang-una, yung ICI nakatago yan sa umpisa. Hanggang ngayon, kay Sandro, tinatago pa rin, di ba? Nagsigaw na yung taong bayan ng transparency. Hindi naman INC ang sumigaw ng transparency, kundi taong bayan. Eh. Bakit? Ang member ng INC, mga taxpayer din, taong bayan din sila, bahagi sila ng Pilipinas. Di ba? Ang sigaw ng taong bayan at mga nasa social media, hindi lang INC, transparency. Di ba? Yan din gusto ni School Bukol, saka ni Boy Tago. That's what I meant when I discussed it with Congressman Elisa. Sir, morning Palmeran from PTV. Sir, you said that you will try to make yourself available for the commission even until December 31st at most. So, when you... Kahit na, beyond. I'll just ask you this. Nagmantetting kasi ito, may binigay na mic ko, pang mic ng video yung binigay eh. Kaya umi-echo eh. Di ba? Nagmantetting naman talaga itong mga media to, kinokontrol yung eh. Attending the upcoming hearings? No more. Redundant na. Ano naman pakialam ko dun sa magtutugan ka pa, hindi na lang. Okay. So, for example, sir, like yung hearing ni Congressman Sandro Marcos, hindi na po kayo mag-participate? No, but whenever he comes before the 15th, I'll still be around. Pero sa hearings po. Kawawa taong bayan, di alam kung ano talaga problema nyo. May umalis, may pumunta, may umalis, may nag-resign. Ano ba talaga? No, even in the yung pera ng taong bayan pinapasahod sa inyo lahat eh. Ganyan-ganyan kayo. hearings up to the 15th, I'm still obligated as a member of ICI. I'm still a commissioner until the 15th. Midnight of the 15th to be exact. So, sir, just to clarify that, yung lahat ng hearings na naka-schedule before December 15, I have to attend. I am committed until the 15th of December, midnight. Yes, sir. Of course. This morning I talked to Mayor Benjamin and he said as early as November, may decision na kayo to resign. Is that true? Well, because I have been discussing my work here, I can complete in 3 months. So, maliwanag yun. 3 months. September, October, November, December.
4 months wala yun. And sir, we just need a categorical statement and a report. Is there a pressure coming from somebody or someone from outside the ICI for you to step down? Because No. The investigation is... My wife. Someone, sabi mo, my wife. And my children. Ang sabi nila, kung ikaw gustong magpapako, huwag mo na kaming idang. Sino yung gusto ipapako? Si Marcos ba yan? Na huwag kayo damay? Sino ba? Diretso nyo kay sir. Sir, etong usapang to pang taong bayan. Hindi to usapang pampolitiko. Sana huwag tayo magpahaging. Kung ako nandiyan sa nakaposisyon sa posisyon nyo, ano man ang posisyon ko maging senador, prangkahin ko kayong lahat. Hindi ako magpapahaging kung sino. Diba? Bakit? Pasahod ako ng taong bayan. Okay? Because I've taken all the flack. I accepted DPWH. I accepted kung ano-anong assignments dyan, leaving a lucrative private sector position. Hindi naman akong mahilig magpayaman. I live a very simple life. Hindi ako maluko sa buhay. Gusto mo, puros tayo noodle cup na lang eh. Pwede ba sa inyo, sir? Of course. Bawal nga lang dahil puros salty yun eh. So ngayon, wala na. Tubig na lang ngayon. Somebody who the president would have Ay, mahirap yun. Kakarguin ko pa yung pamilya. I did not even bring a full-time staff here because precisely my timeline was 3 months. Pag ganang ang dami gusto mag-volunteer, we want to be your staff, etc. Unang-una, iiwanan mo yung sweldo mo. Wala naman kaming sweldo ibibigay sa'yo dito. No? O paano? Kailangan pakainin pa kita. So, you don't see any staff that I have. Sir, that's the last. After your ICI stint, how do you plan to spend your time outside ICI? I still have a lot of things in my personal advocacy. And I want to be able to get my private life back. Last two, sige, parang hindi nyo alam to give their side. Of course, as I said, wala ako ito sir, pasensya na kayo sir pasensya na kayo mawalang galang konti sa inyo Sir, matalino kami. May puso kami sir. Sanay kami sa hirap sa Pilipinas na to. Sanay kami ma-stress. Sanay kami masaktan. Babad na kami sa kasakitan sa mundong ito. Ibig sabihin yun yung mga sakit na kung saan hirap at nadanasan namin. Yun yung paraan na kung bakit kami na ngayon ay nag-iisip na ng tama at naging matalino. Kaya nararamdaman namin ang bawat mga salita kung totoo o hindi. Kaya ang ano namin, ang ako sa akin na sarili ko hindi ko maramdaman sa'yo kung ano talaga ang gusto mong mangyari. Sa salita mo na yan. Isa lang may pakaramdam akong konti, tsorya ko lang to, sa akin lang to sir. Para may gusto kayong sabihin na naninimbang kayo. Kung kayo ba sa administrasyon o sa taong bayan kayo. Yun ang akin siya nararamdaman ko sa panagtao. Huwag natin ipagpatuloy to kasi una pangit yung mga speaker ng malaking media sa Pilipinas. Ang pangit-pangit ng speaker nila, pati mic nila. No? Ubod ng pangit. Gusto nyo mag-donate ako sa inyo Kay mga mainstream media, nakapag-init kayo ng ulo Di ba? Hindi naman lahat O ngayon, hindi ko na ipagpapatuloy kasi naramdaman namin, sir, yung mga salita mo, sir. Hindi to pangusga, pero ito tsorya ko lang to, Akin lang to. Hindi ko maramdaman ng buo yung sinasabi mo. Ang naramdaman ko na bumabalance, kung kanino ka ba parang gusto mo ikanta si Marcos, gusto mong may alam ka ba? Sa likod kasi ng panalita ko, parang may alam ka Ayaw mo lang magsalita Gusto namin matuklasan sa pamamagitan ng pagsabi-sabi mong ganyan. Diba? Mahirap yun, sir, baka kami, mapagbintangan ng aakusa. Diba? Kung sabihin namin, kung sabihin lang namin sa pananalita mo, parang tinuturo mo si Marcos Palpak.
Di ba? Ayaw naman ng lahat yun. Di ba? Oh. Okay, ito. Hanggang dito lang po muna tayo mga kaibigan. Ha? Oh, paalam po sa inyong lahat.